Christian nation. So let me address myself to fellow Christians. Medyo pagagalitan ko ang ating sarili, no? We'll scold ourselves today, yung fellow Christians, 'di ba? Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. So, nung 60s, second lang tayo sa Japan. Tapos ngayon, pati sa tourism, naunahan tayo ng Cambodia. Naunahan na tayo ng ilang taon na sa education ng Vietnam. So, nung 60s, nung sinasabi parati ni President Erap yan, nung nangangampanya siya na ang Pilipinas second lang sa Japan, so tayo mas mayaman, mas edukado, mas maganda future, pina-search ko yon sa aking kaibigan na naging professor sa UP. May nahanap siyang study ng World Bank, kung hindi ako nagkakamali. At sinasabi nga na dahil ang Taiwan, sa sitwasyon niya, ang Korea dahil dumaan sa gera, ang Vietnam dahil dun sa Vietnam War naman nung 70s, di ba? Later pa pala yung Vietnam, no? So Taiwan, Korea, later yung Vietnam, may isa pang country na parang sila ang mahirapan. Pero most likely, ang babangon ay yung Pilipinas. At yung hindi lang babangon, yung angat na eh. So tuloy-tuloy dapat. Ang nangyari po, pagdating ng mid-90s po, yung Asian crisis, 'di ba? Kasi nagra-rise yung Asian tigers and then nagkaroon ng crisis. And then yun nga po, until the panahon ni Pinoy, we started yung ating economy, pero kaliwat kanan yung corruption issues. Kaya nga ginawa niya tuwid na daan. And then panahon ni Duterte, ang dami din in-address na corruption issues. And then ngayon, corruption issues na naman. May nagtatanong, may pasok po ba? Sorry po, hindi ako DepEd, DILG, or... Siyempre, asawa ko po mayor, but lately hindi sila yung nag-a-announce. At dito sa Taguig, parang maganda yung, hindi naman umuulan right now, no? But I think sa Laguna, maraming So, tignan nyo na lang, i-google nyo na lang po, para hindi ako magkamali kung may pasok o wala. Ayan. So guys, the context that sinabi ko, yung we're all equally guilty. Ito po. First context po, may binabasa po ako libro, African Leader siya. Ang sabi niya, nung nagpre-pray siya na dumami ang Christian sa kanyang bansa, sadly dumami daw. Ano na yun? Halo-halo na. Katoliko, evangelical, yung Baptist, Pentecostal, sa Katoliko, iba-ibang orders, di ba? Whether Opus Dei yan, Jesuits, etc. No? And then nung dumami yung Christian, hindi nawala ang corruption, bumalik-balik ang problema ng corruption, kawalan ng trabaho, kahirapan, immorality and everything. So, parang gusto niya na sumuko, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, alisin mo na ako dito. Tinatagalog ko in English, of course, tong binasa ko. Basically, ang discernment niya, ang sabi niya, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, you're getting frustrated, gusto mong sumuko, because you are fighting a spiritual problem with a political, you want to solve a spiritual problem with a political solution. Ulitin ko po kung ang problema political, ang sagot mo, politics din. Kung ang problema mo ay moral, hindi mo masasagot sa politics yon. Kung ang problema mo spiritual, kailangan may spiritual warfare ka rin. Di ba? So, that inspired me and that's what I've been helping out quietly or not so quietly the last 3 years, no? In transforming our nation. Polly Labares, gising ka na. Mga hardworking nating mga kababayan. Ray Valles, dapat hindi ko pag-uusapan yung Senate presidency. Tignan muna natin kasi mas importante itong sinasabi ko. But don't expect any excitement. Yung nag-announce na baka may coup, yung din ang nag-announce na may news, then may fake news. So, alam mo, dapat hindi tayo takot sa sarili nating anino. But on the topic muna tayo on topic muna. So, ang sinabi i-share ko po yung libro at saka yung author para mabasa nyo rin. Manual po siya for transformation. Spiritual po ang approach niya, no? And then spiritual moral values. So, basically, sinasabi nga niya na yung isang nation, pagka panay political reforms, economic reforms, social reforms, pero hindi nila ni-attack yung spiritual problems, meaning yung nation na yun may idolatry, pagmamahal sa pera, Diyos, ang Diyos pera, may spirit of poverty, of gambling, etc. Diba?
gaming, yung COVID. I'm not saying that yung sugal-sugal lang. So, kanya-kanya po tayo, yung iba naglilibang. I'm talking about yung alam na may addiction, katulad ng online, o alam na bawal uminom, tinutulak pa ito na walang tigil. So, yung pinababaksak talaga po ang dignity ng tao, yung boses sa kanyang tenga na wala nang mangyayari sa inyong bansa, corrupt kayo, ang mayaman, hindi kayo mahal, ang mahirap, ganito yan, ganyan yan. So, those are the lies of the devil. The devil is here to cheat, to steal, and to lie, to cheat, steal, to kill. Diba? Okay. So, yung context po na sinasabi ko is that when a nation repents, ang ibig sabihin ng repentance, hindi lang yung mag-sorry ka. Lalong hindi yung sorry na huli ako. Ang ibig sabihin ng repentance, may deep consciousness, conviction na mali. Mali pag-iisip ko. So, about face. Babalik ta rin yung pag-iisip ko. So, kung pag-iisip ko, halimbawa, hindi naman ako nagsusugal At malaking pera yung online na sugal. So, itulak natin. Daan billion din yung revenues niyan. Saan ba galing yung daan billion na revenues na yan? Sa security guard, sa driver ng jeep, sa taxi driver, sa waiter. Diba? Bihira naman yung sobrang yaman na mag-uubos ng 50 pesos, 100 pesos, 2,000. Sa isabong, 60 billion a month. 60 billion po a month. Walang negosyo sa Pilipinas na kumikita ng 60 billion a month. Pero isabong, ngayon yung online, mahigit 100 billion yearly, di ba? So, medyo nabubura yung issue na yan, di ba? Kasi sa baha tayo napupunta. Magkaugnay po yan. Kasi spiritual problem ang dinadanas natin. So, ang leaders, di ba ano tawag niyo sa congressman? Representative. Tawag niyo sa amin senador, pero actually representative kami, pero nationwide lang. Kaya nga district representative, di ba? Ang mayor nyo, chief executive, pero representative din nung city na yon. So kapag yung mayor, yung governor, yung presidente, senador, congressman, humbles themselves before the Lord and tells the Lord, mali kami as a nation. Kung may repentance, may pag-asa po ng renewal at revival. Renewal meaning to be made new. Sabi nga natin, di ba? New Republic o Bagong Pilipinas. How can you be new if yung old spirit at yung spirit ng sugal, ng corruption, ng poverty, ng pera-pera, ng idolatry, ng immorality, ang ating pong itutulak? When I say we're all equally guilty, I'm not alone in saying that. What do I mean by that? I remember po, kung natandaan niyo po yung dating Chief of Staff, dati pong Secretary Angie Reyes, nabilib po ako sa isa niyang interview kasi tinatanong siya, Secretary, mapapangako mo ba sa amin na never ka nagnakaw? Ano po sabi niya? Sabi niya, hindi. So napakinig din ako sa radyo, AM ang radio. Napakinig ako kasi either AM yun or TV, baka ANC, basta't, or DZMM, basta't one of those radio stations na, either DZRH, DZBB, so nung nakikinig nga ako, napakinig ako kasi bigla niyang sinabing ganon. So sabi niya ganito, sabi niya sa host, tignan mo sir ha, pag inuwi ko at may paperclip at ang paperclip ay binayaran ng gobyerno, hindi ba nakaw na yon? Tama nga naman, di ba? O pag inuwi niya yung isang folder, isang bond paper, ginamit nung anak niya o ginamit niya sa personal, hindi ba nakaw na yon? Di ba? So, in a sense, inulit to ng aming kapitbahay na Christian mayor, si Vico. Sinabi ni Mayor Vico, di ba, na hindi niya ginagaranti na 100% graft-free ang Pasig. Di ba? I forgot if he said 90 or 99% ata. So everyone has to admit that no one's perfect. Yes, there's an issue about contractors giving money. Tandaan niyo yun yung dineclare. Maraming tumatanggap sa smuggler, sa drug lord, sa illegal na sugal. Okay, tanggalin mo na yon. Yung tumatanggap lang po sa moral. Sa Amerika po, legal ang mga kumpanya magbigay. Sa atin po, illegal. Pero marami pong nagbibigay. Alam ng lahat ng politiko yan, hindi lang inaamin at hindi lang natin inaayos ang ating sistema natin. So, what am I saying there, di ba? I'm saying, unless as a nation, we admit, Lord, mali kami. Di ba, tingnan niyo po yung sa Chronicles, di ba, sinabi, di ba, if my people, di ba,
who call on my name, di ba? Who come to me. Kailangan may admission na mali tayo as a nation. Of course, iba pa yung individual guilt. Some people are more guilty than others. So for example, nung sinabi kong vote buying, we're blessed in Taguig na nananalo na walang vote buying. Pero meron pong nagbebenta ng boto, may bumibili. Sa ibang lugar, napakarami. Sa ibang lugar, konti. Sa ibang lugar, may nag-attempt. That's why nagko-concentrate kami pag may halalan sa mga bagong lipat sa Taguig dahil hindi nila alam yung history at culture. Dati pera-pera ang politics dito, na bago na yon. Pero lahat ng serbisyo nakukuha nila, di ba? So kita nyo po, may nagpangalan lang sa akin, may tumitira na ulit ngayon. Oh, may narinig po ba kayo sa akin na tatakbo or whatever, di ba? Actually, in my life, 2 beses na inoffer sa akin yung Senate presidency. And in both cases, ako po ang tumanggi kasi hindi ko kaya yung cost. Diba? Saka ko ikukwento sa inyo yun, but I can prove that. The first time was during Duterte's time na yung cost na pag pumayag ako at ako na siya, hindi ko kaya. Because it will be a betrayal kay President Duterte at alam kong mapapahamak siya. The second one, inoffer po sa akin, but it will be betraying my friend, Senator Cheese. Eh, ang dami na namin pinagdaanan, magkakampi, magkalaban, so hindi ko pwedeng tanggapin, di ba? So, lahat ng news na to ay dahil nga gusto ng demonyo, confuse tayo lahat, siraan tayo ng siraan, we confuse everyone. So, iingatan po natin ngayon ang mga nagpre-preach na ako malinis, kayo marumi. Kami, may solusyon kami, kayo hindi. Di ba? Etong administrasyon na to, malinis. Etong administrasyon, madumi. So until we come to a point that we realize as a nation, our culture, our political, economic culture is biased against the poor, is biased towards corruption, is built on systems that if we don't change, ganun din. I saw kanina an article about DPWH, pre-martial law. Or at least yung ministry, yung martial law, yung Ministry of Public Works and Highways, tapos yung ngayon, etc. Bakit walang pagbabago? 'Di ba? Kasi cosmetic or konting reform, pero walang revival, walang renewal. What does revival mean? 'Di ba yung viva or vivo, 'di ba, means to live. Revival means pinatay mo muna tapos binuhay mo muli. Minsan kailangan mo patayin ang masama tapos buhayin mo na yung tao or yung organisasyon na nagbago na, 'di ba? So, yes, we have to ferret out the truth. Dito lang sa usapin ng state witness, ang dami ng pinapalabas na hindi totoo eh. I'll give you an example Ngayon pa lang may nagsasabing pwede, hindi pwede, sila pwede, silang hindi pwede. Ina-assess po muna yung mga yan. Tapos sinasabi, eto, wag paniniwalaan, eto, sinungaling, ganyan. Lahat po ng guilty sinungaling. Nag-ghost project nga eh. Kung nag-ghost project ka, kasinungalingan na yon. Kasi sinabi mo may project na wala naman. So, i-expect mo na magsisunungaling. So, sa ilalim ng batas, pag ikaw ay naging state witness, kailangan ang testimony mo at nako-collaborate yan. Ibig sabihin, napapatunayan sinabi mo. So, hindi yung parang sinabi, wag mo ako ikulong, gawin mo na ako state witness. I'm not referring to one group lang, I'm talking to many. Kasi nga, yung sinabi ko po, if they cannot convince you, yung mga most guilty dito, mga guilty, they will confuse you. They're confusing our top leaders, they're confusing the Senate, they're confusing the people. But ako, not only do I believe in God, I believe in the Filipino people. We always rise above. We always find a way. But it's painful. It's painful to see people suffer. And it's painful to see good people. Sorry babanggitin ko po. But kita ko po yung buhay ni Joel Villanueva. Siya lumalaban sa corruption. Tapos siya ang pinupuruhan. Diba? I know him personally. So having said that, I don't know everything that he's done and but I know his character. I know him. But ganun na po kagulo sa atin. So, first things first, di ba? And that's why I said, I'm talking to all of you, ating mga kababayan, bata, matanda, nandito, nasa abroad, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, but I'm addressing myself to Christians. Yung mahiya naman tayo, hindi sa tao, hindi sa kapwa, mahiya tayo sa ating Panginoon. We claim to be a Christian nation. So ako nahiya.
I am far from perfect. There's many, many things I can do better. There is so much reforms that we've done in Taguig. Tignan nyo lahat ng aming ins and outs, pati mga infra. Kaya yung mga nananakot sa amin na may mga exposed, go ahead. Diba? I mean, kung sino-sino, pati yung malalapit sa amin. Hindi lang, ano ba tawag doon, yung minamanipulate, yung ibang malapit sa amin, na turn against them, etc. Okay lang po, kasi nga, kung manahimik kami, walang mangyayaring pagbabago. Martin Fox, Martin, maganda yung sabi, Martin. Abi Huibil, death penalty. Martin, we have to accept na mali. We have to die, di ba? And then be reborn. Kasi nga, yung sinful nature, pag hindi mo tinanggal, pag sinabi yung sorry, saan ka sorry? Sorry, nahuli. Sorry, nahuli yung Ghost Project. Sorry, nahuli yung what you call this, vote buying. Sorry, nahuli na yung AIX at tupad, ginagamit lang pala sa eleksyon. Di ba? So, there's so much, wag tayo magmamalinis na as a nation and yung politicians, di ba? And let me address myself now to politicians. How important is our position? Di ba, we all say, pagpasok natin, we're doing this because we love God, we love our country. So now is the opportunity. Now is the opportunity to make self-sacrifice. To give all of us, give ourselves. So what, kung next election, wala na tayong posisyon? Ang importante, magbabago. Di ba? Kaya kita nyo po, iba ang kilos ng mga kabataan ngayon because hindi na nila tatanggapin yung sasabihin natin sa kanila. This is for your next generation. Kailan mangyayari yan? 10, 20, 30? No, they want the change now. And they're right to demand that change now. No? So, isip nyo ba po, di ba ang Israelites, pag alis po nila ng Egypt, 40 years sa desert, I really thought it was just about punishment. Pero may narinig ako isang preacher, sabi niya, hindi lang punishment. Kasi, they were outside of Egypt, but Egypt was in their mind. Ibig sabihin, may slave mentality. So you cannot be a conqueror if you have a slave mentality. So you cannot have good governance if you have a corrupt mentality. So ang ibig po sabihin nun, di ba, 1986, next year, 40 years. So 39 years after EDSA, grumabi pa lalo yung corruption, na-decentralize pa yung corruption. Pati yung ibang naglilinis, o necessary, eto malinis, may one form of graft or corruption din dyan, di ba? So parang ngayon, parang nag-aaway lahat. Corrupt ba yung Duterte or yung Marcos administration? Wala pang administrasyon sa Pilipinas na walang corruption. That's why we have to come as a people together. Yes, our justice system has to work. Yes, yung fiscal, yung investigations, yung ombudsman. Yes, dapat kasuhan lahat yan. Yes, dapat isoli ang pera. But we have to recognize there are spiritual forces here and we have to bow down, repent, diba, as a nation and come up with an agenda of renewal. Kasi kung walang agenda, hindi naman to nahuling bata na naninigarilyo eh. Tapos papaluin mo. Hindi. Diba? Hindi to isang bata na nahuling nangongopya lang sa exam. Ito po ay isang sistema ng corruption na embedded na. At gusto ng demonyo sabihin sa tenga, wala na kayong magagawa, nasa DNA nyo na. I refuse to accept that. Diba? We have a God of renewal. So guys, sorry na, naging speech na. Kasi nga, diba, nag-umpisa tayo sa self-governance. But I have to explain that context. Partly because binabali-bali yung sinasabi natin, but partly I got your attention if we don't address the spiritual side, di ba? So parang di ba pag nag-out yung bata, so let's say may high school kang bata, biglang inom ng inom, tumigil ka na sa pag-iinom, tapos yun, tumigil, nanigarilyo, hindi umuwi, naglayas, pag hindi mo in-address, ano ba yung nasa puso niya? May spirit pala ng fatherlessness, yung parang, or yung feeling na ulila. Ang tingin niya, wala siyang magulang dahil hindi siya pinapansin. So, kaya umiinom. So, hindi pwedeng yung lagnat lang ang tignan natin. Kailangan tignan mo yung cancer. Di ba? So, kung gusto mo, ma-redeem, kung gusto mo, ma-renew, kung gusto mo, magka-second chance yung teenager na hindi mapunta sa drugs, hindi mapunta sa crime, you address the root cause. And usually, may spiritual, may moral, may relational side dyan. Di ba? But the relational side, yun nga, yung
I do not adhere nung away-away, gulo-gulo na lahat. We can come up with a solution together. Pero yun nga, meron kasi talagang holier than thou. Kami lang ang tama, kami lang malinis, madumi kayong lahat. And then, let's admit it, everyone, mukhang 2028 is around the corner. Kaya medyo maging popular ka lang ng konti, may uupak na sa'yo. Kaya marami nagsabi sa akin, tumahimik na lang, go with the flow. Kaya lang yung opportunity for real national renewal. The opportunity for a nation-building agenda. An opportunity to show the young people, di ba? Na tayo who've been in politics the last 20, 30 years, we're not useless. You know, if we can't get our acts together, lahat tayong nasa gobyerno, we better pa siguro mag-resign and just give it to the younger ones and the new, di ba? This might be our last chance to prove, both to God and to the younger generation, di ba, na we're here to guide, to lead, to cooperate, to collaborate, but to renew, di ba? So, wag natin i-underestimate po, hindi lang yung galit, hindi po yung galit yung tinitingnan ko po, yung desire para sa pagbabago ng ating mga kababayan. So, let's end with a prayer lang po. Lord Father God, we just give you praise and honor and ask you, Lord Father, for real repentance in all of our hearts. As all the sins gets exposed, we know, Lord God, that we can talk to you and you see everything. And by the blood of Jesus, we know that we are forgiven and healed. We want you to put us where you want us. We ask that we do what you want us to do. Raise up, Lord, every Filipino. Help our economy that they'll not be forced to go outside all over the world just to look for work and to be apart from their family. Lead us, Lord, Holy Spirit. Lord, whatever religion, whatever socioeconomic status, whatever job, whatever thinking Filipinos have, make this a time, Lord God, of gathering together, honoring you, and really a chance for national renewal. We ask this in Jesus' name. Amen. So again, salamat po sa lahat ng ating mga friends and family sa Facebook, kahit yung mga iba-ibang religion, at pasensya na kayo. Ayan, alas 3 ng umaga, 2:30 ng umaga. Sabi ni Flor de Liza Cayetano, yan, the Philippines needs a spiritual revival and strong leadership. Watching from Oregon, USA. Yun, may sana pinsan, ano pala ako sa Oregon. Cayetano din. Rudolph Miranda, look around you, sir. Nobody likes Soto. Sa akin, guys, pwede naman mag-co-chairman it's not unheard of, Senator Ping Lacson and Senator Marcoleta can co-chair and co-lead the Blue Ribbon hearing. We can create a special committee for good governance at pwedeng dalawa silang chairman, di ba? Yun ang main issue, hindi naman yung leadership lang. So, ba't hindi mag-usap rather than magbanatan, di ba? So, yeah, thank you for the comments, guys, nakakatulong. I believe that admission and repentance is not enough to change corruption. Change should start from our childhood, guidance to our family and school teachings like Japan. I agree naman, Raymond. Ang sinasabi ko lang, pag walang repentance, hindi talagang magbabago kasi pakitang tao lang. But I agree with you. Family, church, business, education, health, media, entertainment, news, science and technology, government, kailangan yung kultura talaga magbago. And I'm glad you mentioned Japan, and I also mentioned then Singapore, no? So makikita nyo po, I'm not talking religion per se, relationship with God, but yung, siguro ang sasabihin ko, Raymond, why I agree with you, di ba? Kasi parang sinabi mong malinis yung isda, pero sa Pasig River mo nilagay. Madumi. So sinasabi ni Raymond, kailangan from the start, sa school, sa family, etc. Di ba? Yung kultura. Good morning, everyone. God bless you. So pag-pray nyo kami sa Senate, mamaya, as I said, don't expect any excitement, but pray nga na magkaroon ng path or ng agreement eventually
how to address all of these issues, di ba? May ano kasi talaga, I mean, let's be frank with each other. May iba tina-target congressman, yung iba tina-target senador. Walang problema may target eh. Basta yung lumabas lahat ng katotohanan and be conscious na magkakaroon ng dito attempt to confuse, di ba? Pero hindi talaga pwede yung kayo lahat madumi, kami lang malinis. Walang mangyayari sa atin nun. Siguro one time I'll discuss with you bakit pwedeng parallel naman yung sa House, sa Senate at saka sa Independent Commission. But as I said, don't forget the other issues, di ba? Ang Hong Kong at saka Singapore, napaka-stricto sa vape. Sa atin ngayon, magiging epidemic yan. Tapos yung online gaming, daan bilyon na pupunta sa gobyerno, yun ay dapat sa negosyo, sa pag-aaral, sa health. Pero wala na naman pumapansin. Bakit po? Kasi nga nakatuon dito. So, that's a form of corruption. For me, that's a form of moral corruption that will last way ahead of the present corruption issues we're talking about. So, I'd like to say good night because I want to have a good night and to rest. But really, I know there's so much on our mind. So, guys, live by faith, not by sight, and trust God. Good night po.